Dapat positive, bawal negative. Pero pag sinabing mag-comply ka na, bawal ang tamad at sanaying may ginagawa ka sa pagkuha mo ng pangarap mo. New normal na tayo, mas lalo pinadali. Ay, paligila mo lalong lumabas. Sa ulo may batas, bawal ang tamad, aaseso ang lahat. Bawal ang tamad, sa ulo may batas, bawal ang tamad, aaseso ang lahat. Lalong lumalakas. Sa ulo may batas, dapat positive, bawal negative. Pero pag sinabing mag-comply ka na, bawal ang tamad at sanaying may ginagawa ka sa pagkuha mo na pangarap mo. New normal na tayo, mas lalo pinadali. Ay, paligid mo lalong lumabas. Sa ulo may batas, bawal ang tamad, aaseso ang lahat. Bawal ang tamad, sa ulo may batas, bawal ang tamad, aaseso ang lahat. Bawal ang tamad, aaseso ang lahat. Lalong lumalakas. Sa bawat araw, laging tinatanaw, lagi kong bitbit, pangarap ay makamit. Sana ay may pagkakataon, sungkitin ang mga bituin, ang ngayon ay haharapin. Buti na lang mayroong uno, kinabukasan mo'y magbabago. Tungo sa tagumpay, handa na sa hamon ng buhay. Iisang layunin, iisang mithiin, pangarap ay abutin, sa ulo may mararating. Iisang layunin, iisang mithiin, pangarap ay abutin, sa ulo may mararating. Lagi mong tatandaan kahit na gaano pa man kabigat ang iyong pasan, lahat ng yan gumagaan, lahat kayang lapasan, iyong loob tibayan. Ang bawat kasagutan sa tanong ay di bilang, kaya wag mong iisipin na walang patutunguhan. Ang iyong bawat takbang bakas na iyong pinagdaanan, di lang ikaw maging sila, inaabot rin ang pangarap, malasap ang tagumpay patungo sa hinaharap. Huwag ka lang magpapapigil, ituloy mo lang ang laban kahit na gaano karami man sa'yo ang humaharap. Patunayan mo na tama ang iyong ginagawa, basta para sa pamilya ang lahat ay kaya-kaya. Iisang layunin, iisang mithiin, pangarap ay abutin, sa ulo may mararating. Iisang layunin, iisang mithiin, pangarap ay abutin, sa ulo may Huwag ka lang magpapapigil, ituloy mo lang ang laban kahit na gaano karami man sa'yo ang humaharang. Patunayan mo na tama ang iyong ginagawa, basta para sa pamilya ang lahat ay kayang-kaya. Buti na lang mayroong uno, kinabukasan mo'y magbabago. Tungo sa tagumpay, handa na sa hamon ng buhay. Iisang layunin,
Iba't iba pananaw ng tao, meron positibo, meron negatibo. Pero sa uno, dapat progresibo. Ganyan dapat buhay dito sa mundo. Utak mayaman at utak mahirap. Ano ba ang gusto mo sa iyong hinaharap? Tandaan mo, pag may pinanim, sigurado may aanihin. Uno, upang hindi matinag, kumbaga sa araw kami ang sinag. Paghihirap ng sambayanan, ito na ang uno, ang inyong sandigan. Ito na ang kapalaran mo, payaman ka sa negosyo. Sa lahat ng mga membro, ako'y saludo. Salamat sa tulong, arriba ka ulo. Tuparin ang iyong pangarap at kasabay mong abutin ang iyong tagumpay. Pigilan man tayo ng mundo, wala pa rin kapantay ang uno. Tuparin ang iyong pangarap at kasabay mong abutin ang iyong tagumpay. Pigilan man tayo ng mundo, wala pa rin kapantay ang uno. Always one step ahead of the game. Always thinking beyond. Okay, good morning mga kauno. Oh, welcome back sa ating pag-aaral at sa ating napakalupit na channel, Uno Live Channel. Okay, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At maraming salamat sa Panginoon sa muli niyang kapahintulutan na muli tayo ay magkasama-sama sa pagpapatuloy ng ating mga aralin. So ang hangad ko, ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, malakas na pangangatawan at higit sa lahat, mapayapang kaisipan. Ay, grabe. Mag-ingat kayo, sobrang init ng panahon ngayon. Ha? Kanina nakita ko dun sa post, nasa 44 degrees pala tayo. Kaya yung mga nagbabalak mag-abroad, lalo na sa Middle East, huwag ka nang mag-abroad kasi ang Middle East na ang pumunta sa Pilipinas. Ganyan kasi kainit doon, lalo na pag summer, yung mga August, July, August, September, grabe ang init doon. Pero ganun pa man, mas mapalad tayo dito sa Pilipinas kasi kahit papano, yung init natin lalo na kung ang mga paligid nyo ay may mga puno, at least makakalanghap ka pa ng sariwang hangin. Hindi humid, doon napaka-humid, ang init ng panahon. Sobra, at yung iba yung init nila nanggagaling sa sa ilalim ng lupa. Sa atin ang init natin galing sa taas. Sa kanila sa ilalim ng lupa at buong paligid para kang nasa loob ng oven. At kaya mag-ingat-ingat, palagi kayong uminom ng maraming tubig para hindi kayo nadi-dehydrate. So, sa muling pagkikita natin, syempre, kaugalian na natin ang magbatian. Okay. So, pasensya na doon sa mga nasa unahan at hindi ko na mababasa pa. Baka masakaling mamaya. Kay Yam Mayor, Brigida Arellano, John Ray Recaplaza, Gracie Requirme, Aproniano Cruz, ng Matampusa, napakasipag kong downline, J. Marie Dabuan, Elizabeth Pescadera, Dar Ramos, Alma Campanero. Siyempre, ang suki natin, madalas kong nakikita, ang top earner natin na si Mark Polmano. Kaya hindi kataka-taka kung bakit tuloy-tuloy ang pagkita niya ng malaki kasi palagi nasa training At syempre kay Audrey Dagan, top earner niyan. Syempre hindi mawawala dito si Jason Calaton at ang kanyang grupo. Ito si Campana Libet ng SBP champion, masipag din to. Baby Abulan from Iloilo, Edita Sugano, good morning din. Emma Saplot Macalibo, good morning din. Galing pang Hong Kong. Celine, Celine, sa rin to, hindi ko lang nabasa apelyido pero Hong Kong din siya. Mary Grace, Den Marquez, Ramir Bato, Jenaline Moncada. Sino yung WOS kay kay Billy? Romy Manzano, Pasig, Alvin Gaban, Anthony Apable, Jasmine Larido,
Oy, from Bugo, Cebu. Maurice Daños, si May, kamusta? May Falcon, nandiyan ka ulit ng Hong Kong. Si Julie B. Oy, maaari ng Julie B. Oy, si Kim Mersa. Kamusta? Lorely Santos Baksal, nandiyan ka rin. Marilu Makilang. Besinga. Oy, siguro ano to? Kamag-anak ni She ng Cavite. Aladin Monet. Ian Ortega, John Mark Bonito from Cebu City. Oliva Tiglao. Oy, nandiyan ka rin. Oy, ang bilis na. Ersa Sahilan. Allah, ang bilis na. Paul Kalumpang. Edita Sugano, Roda Bersuela, Rona Toledo, John Mark Bonito, Robert Toledo ng Team Jaguar SOS System. Romy Manzano, Osaraga Evelyn ng Siargao. Uy, napakasarap mag-swimming dyan. Uy, ang akin napakasipag na downline, si Charis. Charis Alex Diamond. Uy, Oliva, sa iyo pala yung Jamaica. Kagabi, nagkwentuhan kami ng grupo nila, nila Wilson Tsaka yung taga Jamaica. Uy, Randy Magsayo from Malaysia. Paul Kalumpang. Rona Toledo. Ivy Basha from Kuwait. Jason Alicame from Riyadh. Mary Jane Drapesa from Bahrain. Libet Bakwerpo, Evelyn Dagumay, Tacloban City. Saldi Morete, Gapan, Nueva Ecija. Maricris Reyes, oy, taga Cebu. Oy, si Judith Lapiña Pride, Freedom International, ito yung taga Egypt. Arnel Mara, Emmanuel Chavez, Marcel de la Torre ng Macau, Bernard Gomez. Oy, Persians to. Lisel Corpus from Quezon City. Arnel Discipulo, Bacolod City, Project 1.8 kay Chris Pasag. Mike Orellana. Oy, ano ba yun? Kay Joyce Brigole. Ang hirap banggitin ng pangalan Aldrin Sustiger, Alakdan Rangers from Zaraga, Iloilo. Uy, masarap ang mga daing dyan. Gina Ruelo, Bernie Dote ng Iloilo. Shenimar Batuampo. Josephine Suwan. Uy, ang daming grupo din ni Audrey. Mark J. Prias from Cotabato. Divina Engaran, Dubai. Jeric Caponga, Calamba. Grupo ni Pearly. Oy, nandiyan pala. Talking about Pearly Hernandez. Nandiyan ka pala. Hello, Pearl. Kain ulit tayo ng napakalupit na na bulalo at ano ba yun? Adobong kalabaw. Oy, si Kat Ramos ng Digos tsaka Davao nandiyan din. Oy, nako, top earner din nandiyan. Volter Moday ng Team Voltage. No wonder itong mga to talagang kumikita ng malalaki. Kasi talagang kahit yan ang sitwasyon na nila, palagi pa rin naka-attend ng training. Jonalyn Casipong, Paul Caseñas, Alexander Pilutin Sr., Michelle Campilan. Hoy, si Pearly nasa Santo Tomas, Batangas. John Rick Valera de los Reyes. May J. Lial, good morning. Denya Balmore. Okay lang tika mo diha, musta? Maayo lagi day. Ram Palaming, Project 1.8. Angelica Aguilar, Elin Lipongo from Kuwait. Oy. Baco Libet. May isang naka-plug doon Nenita Mandilihan, Loida Obiar, good morning din sa'yo. Ronaldin Ranyon, oy, namiss kita. From Muntinlupa, Nenita Mandalihan.
Aniseta Lastra, Davao City. Emelia Linghon, Project 1.8, South Cotabato. Grabe, Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of the world are here. Si Rose Javier from Dubai. Oy, si Elin Nakahara, Kuwait. Bako Anita. Uy, downline ni Landayo Rossi. Masipag din to si Rossi. Pero ilang training ko na hindi siya nakikita. Jennifer Infante. Oy, hello po Coach Willard. Ako, hindi ako si William. Watching from Northern Samar. Janet Torres, Limitless. Angie Cañete, Emelda Ilisan. Kim Mersa, Aladin Valdivia, Kitaing Jojo, Cheryl Quiapo, uy, saan po, taga Quiapo ito. Junril Talingting, Voltage, may dala pang kidlat. Loren Lawrence, Conquerors, CEP program. Maylene Eneres, uy, sino yung San Luis, Batangas? Alesa Amano, uy, Sampaloc, Manila. Aldrin Sustiger, Zaraga, Iloilo. Akin Jimenez, Maricel Compas from Bicol. Greg Flores, uy, good morning from Boracay. Naku, napakasarap dyan. Ay, si Janet Torres, Singapore pala siya. Wichelle, oy, Wichelle, how are you? Wichelle Moreno. Sina Agudo, oy, Persians International, Cavite team. Roselyn Ibasan, Kuwait. Nenita Mandalian, oy, from Austria. Grabe ha, nasa Europa na tayo. Oy, from Taiwan, Melanie. Dia Flores, Maylin Eneres. Linya, ano ba yun? Cunyo. Jerwin Mayari, Team Builders. Oy, sa norte naman, sino ba yun? From Pangasinan, Dante Landicho. Oy, Melanie Belen, Bicol. Mersa Kim, oy, kamusta daw mga taga-Naik, Cavite. Lizelle, Ricky Mascariña, Teresa Rizal. Joyce, oy, si Joyce Bregole ng Dubai. Ano yung Mimi Bulao? Oh, ito si She Besinga Socorro, ang malupit ng Cavite. Feli de la Cruz ng Cavite. Okay, aral na po tayo. Oy, si May France na nasa ano pa, nasa Malaysia pa. Giovanni Ortega, Agusan del Sur, nasa kabilang dulo naman nito, nasa ano naman siya, nasa Mindanao. Si Jepay Bisnar ng Hong Kong. Okay, aral na tayo. Ano tayo ngayon? One mind, one heart. Yan. Ang topic natin ngayon ay ang malupit. Sustaining the growth of your network. Yan kasi ano yan napakahalaga yan sa pag-network. Alam naman natin, or ako, I have an idea na marami sa inyong magaling magpa-pay in. Ang gagaling magpasali, magaling sa closing, magaling Uy, bakit nagkaganto? Magaling pa 15 heads. Ang bilis mag-invite, mag-prospect, pay in. Teka lang, parang nawawala. Boy. Yan. Nandiyan may sumingit lang. Kaya yung iba, magagaling lang magaling magpa-pay in. Kaya lang, ang alam nyo sa pag-network,
ang pinaka-crucial part, yung sustaining and maintaining your group. May nag-a-appear kasi na ano. Oh, yun ang pinaka ano, yun ang dapat matutunan natin kasi kahit ang mabilis ka magparami, tapos naman yung mga sumasali hindi naman nag-i-stay. Maano yan para palang ang mangyayari sa iyo, palagi kang nag-uumpisa. Nakakapagod 'yon. Kaya yun nga yung sinasabi ko, ang pagne-network isang malaking responsibilidad eh. Parang ano yan eh, parang pagtatanim, if you are a farmer, it does not end sa pagtatanim. Na pagkatapos mong itanim, pababayaan mo na. Ang crucial dyan, paano mo aalagaan yung mga tinanim mo. Naalala ko kasi nung elementary kami, meron kaming subject na ano ano ba yun? Gardening. Grade 4 tsaka grade 5 yun eh. Pero mas nakadiin siya nung grade 5. Naalala ko yun, pag kami, yung teacher namin, pag ang tanim mo, kamote, yung malunggay, mababa ang grades. Kasi yun yung mga halaman na itutusok mo lang, tapos pabayaan mo kung saan ang mabubuhay. Ang mga matataas na grades, pag ang tanim mo, mustasa, lechugas, lettuce, pechay. Yan. Kasi talagang ano yan eh, pag tinanim mo yan, grabe yung alaga diyan. Naalala ko noon, no. Pupunta pa kami dun sa field ang tawag namin eh. Yung ano ngayon, yung NAIA Terminal 3. Dati maraming ano diyan eh, may mga pinapakawalang mga baka. Kasi taga Nichols ako taga Villamor ako eh. So halos katapat lang ng field yung elementary school, Nichols Air Base Elementary School. Naging Babes yun, Villamor Air Base. So part nung grade 5 namin, gardening, kaya kumukuha kami diyan ng mga tain ng baka. Yung mga tuyo, tapos ano yun, dinudurog namin. Tapos pag yung mga plat namin, pagandahan kami ng plat. Ano yung plat? Yung taniman ng mga halaman. Grabe, papinuhan nung lupa. Tapos lalagyan namin yun ng pataba. Tapos pag tinaniman na namin ng mga pechay, kukuha kami ng mga saha ng saging, yung pinakapuno. Tapos tinatabas namin yung ginagawa naming mga takip yun. Binububungan namin yung bawat pechay na tinanim namin. Talagang talagang pupunta kami sa school umaga, tapos sa hapon, dinidilig namin yon. Tapos malupit, bawat dahon pinupunasan namin, inaalisan namin ng mga buhangin. Kasi kadalasan yun na nagiging cause kaya nabubutas yung mga dahon. Grabe, ganun kami kasino mag-alaga, kaya pag lumaki yung mga pechay, grabe, ang lulusog. Tuwan-tuwa naman kami. Kasi paano kami noon pagandahan ng garden eh. Kaya yung mga mababa ang grades, yun yung mga kaklase ko noon na wala lang, nagtanim lang, pinabayaan, hindi nila pinipino yung mga lupa. Tapos everyday dapat binubungkal-bungkal mo para yung oxygen pumapasok din doon sa ilalim. Plus nakukuha mo yung mga nutrients nung lupa. Ay, grabing alaga yon. So, in other words, yung pagne-network, it's like farming. 'Di ba? Magtatanim ka, kukuha ka ng mga ng mga tao. Hindi enough na pinapay-in mo lang. Kaya nga maraming nagalit sa sa networking eh. Anong sinasabi nila? Yan, networking, yung mga networkers na yan. Mga yan mga balasubas yan. Ang sisipag niyan hangga't hindi ka pa sumasali. Aaraw-arawin ka ng follow-up. Kaya lang, pag sumali ka na mga buwisit yan, mawawala na lang ng bigla. Parang mga bula. Hindi ka nakakumustahin. Kaya yung iba kasi ang motivation talagang pera lang eh. Pero kung ikaw talaga very honest and sincere at naiintindihan mo ang pagne-network, guys, networking, it's all about building relationships. Kasi yung income sa networking is simply a side effect
pag nakapag-build ka ng magandang relasyon sa mga grupo mo. Kaya nga, itong topic na to, very crucial ito eh. Paano mo isusustain? Paano mo mabibuild yung tiwala? Paano mo maibibuild yung respeto ng mga tao sa'yo? Such that pag maganda na yung relasyon nyo, alam niyo yun, mas, yung growth mo very consistent, ang relasyon, masaya yung grupo. Kaya nga ako, kung napapansin nyo, dati nung mga panahon na face-to-face pang networking, grabe. Yung mga leaders and the rest, they invest so much time sa bonding. Tama? Araw-araw magkakasama sila, kwentuhan. To the point na talagang ang mga tao nila, kilalang-kilala na nila. Pati yung mga family background, saan nagmula yung distributor, ano ba yung kasalukuyang pinagdadaanan. Ibig sabihin, malalim yung relationship na na-build. Kasi for you to build trust and respect, dapat ang relationship nyo na mga downlines mo, it must be open. Kumbaga, pag nag-uusap kayo, walang inhibitions, wala kayong tinatago sa isa't isa. At pag na-achieve mo yung ganong level ng relationship with your downlines, ibig sabihin, magkakaroon ng natural growth yung grupo mo. Ang sarap kaya na makahalubilo sa grupo na ang environment, masaya, tawanan. Parang yung pag-network, parang ano lang, yung kumbaga, hindi mo marirealize na nagtatrabaho kayo. Kundi, ang talagang mamimiss mo, yung the company of everyone, the company of each other. Kaya ito, may I remind you, na hopefully, kung makabalik pa tayo sa dating normal, dapat ang pakiramdam, o kahit hindi pa makabalik. Basta ang importante, ang uno, magsiserve siya as a refuge doon sa mga taong, alam mo yun, na masyado ng yung mahirap yung pinagdadaanan, as if mga desperate na sila. Kasi given this situation ng pandemic, sa totoo lang, maraming mga tao sa panahon ngayon nawawalan na ng pag-asa. Tama? Kaya nga ang problema ng marami ngayon, hindi lang na-highlight sa mga dyaryo, hindi lang na ibabalita. Alam mo, on top of the COVID, ang talagang problema ngayon, yung tinatawag na mental stress. Tama? Maraming tao ngayon nawawala sa wisyo. Kaya kinakailangan, pag nag-network ka, see to it na palagi mo kinukumusta yung grupo mo. Kinakailangan kasi natin na magkaroon ng mga positive na mga kausap. Given the situation that we are encountering, we really need external reinforcement from other people. Makarinig sila ng mga salitang pag-asa, the words of wisdom, mga karunungan that would enlighten them, that will lift them up para yung despite ng mga struggles and mga challenges na dinadanasan nila ngayon, but still sustained yung kanilang fighting spirit. Yan ang responsibilidad, lalo na pag upline ka na. You have to ensure na talagang yung pakiramdam ng mga downlines mo talagang running condition. Paano yung magkakalma yung kanyang pakiramdam. Kasi sa panahon ngayon, given the situations, ang maraming tao nga ngayon they're becoming too emotional about things. Marami nasa blaming mode. Kung ano man na nangyayari sa kanila, palaging marami silang sinisisi sa mga bagay-bagay. At diyan papasok yung responsible leadership na tinatawag sa pag-network. Kaya yung mga nagsumali sa inyo, nakakita ng pag-asa yan. Kaya aalagaan nyo na. Katulad ng nabanggit ko kanina, katulad sa gardening, kung gusto mong makaharvest ng malusog at mga magagandang gulay, aalagaan mo siya. From nung tinanim until na mag-mature, until harvest time, kailangan todo alaga mo siya.
Hindi pwedeng nagpasali lang tayo na nagpasali tapos kakalimutan na natin yung pinapasali natin. Unang-una, masisira ang pangalan mo. Pangalawa, masisira ang industriya. At pangatlo, baka matutong magkasala pa yung pinasali mo. Ha? Kaya importante na kailangan i-feel nyo, i-absorb nyo itong responsibility. Kaya nga ang palagi kong dinidiin, networking, this is all about leadership, this is all about responsibility. Kasi yung katotohanan na nag-pay in sa iyo, nagtiwala sa iyo, na wala ka man lang ka-idea kung saan siya kumuha ng pansali, isa lang ibig sabihin nun, nakita niya na ang dala mo pag-asa. Kaya wag mong papatayin yung pag-asa na yan. Kasi yung pag-asang nakita niya, parang mga binhi yan, parang buto yan, na kinakailangan pagtanim mo, siguruhin mo na aalagaan mong mabuti. Grabe, nagkakalabugan yung mga bunga ng mangga namin na naglalaglagan, nahihinog na sa puno. So anyway, guys, paano mo ba i-sustain yung paglago ng network mo? Yan. Kinakailangan pag may network ka na, palagi mong tatandaan, you should be the pillar of your organization. Be independent but maintain cooperation with others. Pag may grupo ka na, see to it na panindigan mo yung grupo mo. Ikaw ang magsisilbing haligi ng organization mo. Hindi yung nagpasali ka tapos ang kinikilalang leader ng grupo mo yung upline mo. The fastest you could. Kaya ngayon yung sinasabi ko, lalo na doon sa mga nag-uumpisa, again and again, I keep on reminding you, yung kahalagahan ng mga trainings. Importante na talagang from the very start, on the onset ng pagne-network mo, prioritize mo ang training. Kailangan aaralin mo to ng husto. Kasi siyempre, ang haligi na matibay, yan yung mga maraming, ano bang tawag doon? Yung, kumbaga doon sa mga poste, yung mga bakal, may term dyan eh. Tapos, mas marami kang bakal na ilalagay bago mo buhusan ng semento, talagang matibay yung poste na yan. So sa pagne-network, ano ba yung mga bakal na yan na sinasabi ko? Yan yung mga kaalaman, yan yung mga skills, yan yung mga knowledge that you really have to equip yourself such that pag may sumali ka na, alam mo yung gagawin mo dun sa mga tao mo. Alam mo kung ano ituturo sa kanila. Hindi pwedeng pasasalihin mo sila tapos pababayaan mo kasi wala kang kaalam ano ang ituturo mo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, sustaining, building trust, building respect, tapos yung doing your responsibility. Kaya sa lahat ng mga nag-uumpisa, may downline ka o wala, continuously aral ka ng aral. And lucky for all of us kasi napakabait nung uno, talagang in terms of training, talagang sinusuportahan tayong lahat. Particularly itong Uno Live, naku, napakalaking opportunity, napakalaking ganansya natin dito kasi yung mga naririnig nyo dito sa mga trainings na to, hindi naman siya confined mismo sa Uno lang, sa pagne-network. In fact, yung mga matututunan mo dito, applicable in real life sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya nga all you have to do talagang yung talagang bigyan mo ng panahon ng pag-aaral. Kasi pag mas marami kang alam, the easier for you to handle your organization. And the fastest you could be, kung marami ka ng alam, kahit papano, yung magiging independent ka kagad, hindi palaging upline support, upline ikaw na maglatag, upline ikaw na mag-present, upline kausapin mo yung grupo ko. Nako, pag ganyan ang sitwasyon mo, ang irerespeto nila yung upline mo. Oo, posible na kumita ka. Pero ang pinakamasakit na pakiramdam, yung kumikita ka, hindi ka naman irerespeto ng grupo mo. Alam mo yung kumikita ka ng malaki pero yung grupo mo dinadaan-daanan ka lang. Lalo na kung dumating yung pagkakataon na mabibigyan sila ng chance na mag-share, mag-testimonial.
na ang success stories nila. Kaso sa kwento na sinasabi nila, ang masakit na pakiramdam, wala ka sa kwento. Ano ibig sabihin nun? Kaya wala ka sa kwento, wala ka kasing kwenta. Kaya, sabi ko sa inyo, yan iparamdam mo from the very start na ikaw yung ikaw as a leader, ikaw yung source ng knowledge, source of information, source of strength, source of motivation ng buong grupo mo. Pag nangyari yan, nako, maniwala ka. Kahit hindi mo hinihingi, ang respeto at tiwala, kusa nilang ibibigay. Kaya nga again, di ba? Yung binanggit ko sa mga ibang trainings ko, yung the power of cross lines. May resulta ka pa o wala, make friends to everybody. Kagrupo mo o hindi mo kagrupo, make friends with them, reach them out. Lalong-lalo na pag kumikita ka na. Volunteer yourself na mag-share ka. Ikwento mo yung happiness mo, your excitement mo. Ikwento mo kung paano mo ginawa. Kasi by so doing, nakakapag-build ka ng magandang relasyon sa mga cross-lines mo. Kasi iba yung power of cross-lining. Pag marami kang tropa, marami kang cross-line support, na mas madali ang pag-network para sa iyo. Always remember, ang upline mo, hindi siya forever nandiyan dyan sa tabi mo. Kasi marami rin siya mga downlines na inaasikaso. Ako, for instance, in my case, kaya nga importante aralin mo. Kasi ako, nung inaral ko yung negosyo, I was so inspired by my uplines. Dati kasi, kabatch ko sila. Unfortunately, sila tumuloy, ako huminto. After 3 months. Kasi bakit? Hindi ko pa time, hindi pa ako ready. Kaya nga, after a year, nung pagbalik ko, mga top earners na sila, naiwan ako. In short. Pero anong ginawa ko? Talagang sabi ko, upline, ituro mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Gusto ko ring magka-resulta ng katulad ng resulta mo. So I humbled myself. Talagang sabi ko sa kanya, kung ano man ipagagawa mo, upline, basta magkaka-resulta ako ng katulad sa iyo, susundin ko upline. So ganoon ang ginawa ko lang. So lahat ng sabi niya lang sa akin, ang deal lang namin, Willard, basta ang relasyon natin, wala kang ibang sagot sa akin kundi yes, upline. Kaya lahat ng sinasabi niya, lahat ng advice niya, ang palagi ko lang sinasabi ko, yes, upline, yes, upline. Totally, I submitted myself. I took away my pride. Kasi aanuhin mo yung educational attainment mo, aanuhin mo yung social connections mo, aanuhin mo yung social standing mo pag wala ka namang resulta, pag naghihirap ka naman. Eh syempre, yan yung mga taong may resulta, dapat makinig ka. At yan ang magpapatibay sa iyo para maging haligi ka ng iyong grupo. Matuto kang magtanong, makasyalamuha sa mga tao, yung build relationships with them. Kaya nga ako noon, tama talaga nakipagkaibigan ako, na kahit konti pa lang yung resulta ko, I volunteer myself. Sabi ko, baka makatulong ako sa grupo nyo kasi I have so much stories to tell na baka sakaling maka-inspire sa grupo nyo. Kaya nag-uumpisa pa lang ako, pinagsasalita na nila ako until such time, nakilala ko, nagkaroon ako ng pangalan. Kaya nagbe-build na ako ng grupo, maraming mga tao na nalalapitan ko para tulungan ako. Yan ang importante sa pag-network. And that's how you sustain the growth of your network. Diba, dadating nga ang araw, may grupo ka na. 1, 2, 3. Kung palaging ikaw ang naririnig nila, chances are baka magsawa, lalo na kung pare-pareho lang ang sinasabi mo. Pero pag nakalink ka sa maraming cross lines, every time na mayroon kayong meeting ng grupo mo, kahit maliit pa yan, you can invite your friends para sila ang mag-share or mag-talk or mag-train sa grupo mo. Pag na-establish mo yung power of cross lines na tinatawag, nako, maniwala ka. It's a matter of yung ikaw facilitating to meet both ends na talagang magtagpo lang. Napakahalaga niyan, maniwala kayo. So again, the fastest you could, talagang manindigan ka, tumayo ka sa sariling paa, tapos iparamdam mo sa mga tao mo na ikaw ang leader nila. But mind you,
wag naman lalaki yung ulo mo na magbe-break away ka kagad sa mother group mo. No, that's a no. So, eto, importante yan. Siyempre, nagbi-build ka. So, hindi naman smooth sailing ang pagbi-build. Kaya bear in mind that in life's journey, obstacles are unavoidable. Keep forging ahead. Siyempre, nag-uumpisa ka, nagpaparami ka ng tao. So marami along the way talagang susubukin ka. Tandaan mo, hindi lahat ng iimbitahan mo sasali. At hindi lahat ng sasali mag-active. At hindi lahat ng nag-active magtatagal. Because sa nature, there is such thing as law of attrition. Kumbaga sa ibang bansa, ang 4 ang seasons nila. Winter, spring, summer, or fall. May panahon talaga ng taglagas. Kaya whether you like it or not, mamalalagas. But whatever it is, pag inabot ka ng taglagas, may matitira talaga diyan. At sino yung matitira? Yung mga taong nagtiwala at naniwala sa iyo. Yung mga taong talagang inalagaan mo. Kaya yung iba nakakatuwa nga eh. 'Di ba? Nung face to face pa, hindi naman sila kumikita, pero intact yung grupo. Tama? Minsan, iba, umaabot ng 6 months, 1 year. Hindi sila, wala silang check, pero nandiyan dyan, magkakasama pa rin sila. Until such time, nung dumating yung time na biglang sabog yung grupo. Biglang lumaki. Kaya, lalong na-sustain nila yung paglaki. Bakit? Dumaan sila sa tamang proseso. Kaya yung mga obstacles na yan, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi for sure, kung saan man ang dinaanan mo, yan din ang dadaanan ng mga taong pinasali mo. Walang madali sa usapin ng pag-asenso at pagyaman. Kaya pag nadaanan mo lahat ng obstacles na yan, and pag dumating na may grupo ka na at dadaan din sila sa mga napagdaanan mo, mas madali mong ipaliwanag, may damdamin ang pagpapaliwanag. Kasi ang sinasabi mo, may damdamin dahil halaw sa iyong personal na karanasan. So wag ka lang hihinto. 'Di ba? Ito yung madalas nyong naririnig sa mga upline sa amin na palagi naming sinasabi. In English lang, keep forging ahead. Sa Tagalog yan, tuloy ka lang. Pasasaan ba't kung tuloy-tuloy ka, makakarating ka kung saan man nakarating yung mga taong nagtagumpay sa ganitong negosyo. So i-accept mo yung mga obstacles, yung mga rejections, mga negative. Dadating ang araw, pagtatawanan ka, maubusan ka ng Buti nga ngayon swerte tayo wala na tayong pamasahe. Kami noon, inaabot kami ng walang pamasahe, taggutom, walang pangkain. Buti nga ngayon kahit papano nasa tayo ngayon because nasa digital world na tayo nagne-network ka nasa bahay lang na anytime na magutom ka kahit papano meron kang kakainin nasa bahay ka hindi ka namamasahe ngayon kaya mas marami ang pagne-network sa ganitong pamamaraan mas mas matipid pero effective din. Kasi marami tayong mga kumikita ngayon, dumoble, trumeple ang kinikita using the online platform. Kaya kapatid, pag may mga challenges along the way, i-treasure nyo yan. Pasalamatan nyo ang Panginoon. Kasi lahat ng mga bagay na magaganap sa buhay mo, pagsubok ng Diyos yan. Kaya yung kumikita ng malaki, bakit sila kumita ng malaki? Deserve nila kasi nalagpasan nila yung mga pagsubok ng Panginoon. Kaya yan, yung mga obstacles na yan, huwag niyong iindahin. Do not be too emotional about it. I-embrace mo yan. Kasi yan ang mga bagay na magpapatatag sa iyo, magpapatibay ng dibdib mo, magpapalinaw ng laman ng kaisipan mo, at higit sa lahat, yan ang magpapatapang sa iyo para ipaglaban mo yung laban ng buhay. So, i-consider mo yan, dapat tatandaan. Hindi pwedeng iyakin, hindi pwedeng paimo-imo. Kaya
Kaya ang mundo ng networking, ito ay mundo ng mga taong malalakas ang loob at makakapal ang mukha. Bawal mahiyain sa negosyo na to. Ha? Be prepared for distributors who will quit. Yan. Sabi nga, do not expect so you will not get frustrated. Ha? So pag may mga sumali na sa'yo, wag mong indahin pag nagko-quit sila. Again, law of nature yan. Taglagas ang tawag dyan. Whether you like it or not, walang permanenteng dahon sa isang puno. Ha? Pansinin mo, ito mga panahon na to, ewan ko kung March, February, March, or April, pansinin nyo ang Nara. Kasi dati nung sa eskwelahan namin sa nung elementary, at dito sa lugar namin, sa Nichols before, nung wala pa yung mga hotel-hotel na yan, maraming mga nakatanim na Nara, maraming nakatanim na mga malalaking puno, mga akasya. Ako, I was so yung amazed yung sa Nara na yan. Kasi during this season, lagas lahat ng dahon niya. Aakalain mo nga, patay na yung puno eh. Bakit? Ni isang dahon, wala. Pero, pag dumating na yung panahon ng tagsibol, grabe. Yung mga bagong dahon, nako, mas makapal pa kesa dun sa mga nakaraang dahon. Yun ang ibig kong sabihin, dadating at dadating ang mga panahon. Kasi yun nga yung sinasabi, ang mundo ay bilog, ang gulong ay bilog, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. For as long na gumugulong ka, makikita mo yung cycle ng buhay. Huwag kang papayag na palagi na lang na ikaw bilang gulong palaging flat. Palagi ang malupit, sana flat ka, nasa ibabaw ka. Ang malupit, yung pinili mo pang posisyon, nung na-flat ka, ikaw ang nasa ilalim. So ikaw pa rin yung nagbibit-bit ng bigat. So guys, ihanda mo yung sarili mo. May magkukwit at may magkukwit. So para hindi mo maramdaman na nawawalan ka ng tao, damihan mo yung pag-i-invite. Lalo na, I'm talking especially doon sa mga baguhan lang, ang diskarte dito, go wide fast. Go wide fast. Invite, invite, invite. Magparami ka. Direct ka ng direct, ng direct, ng direct, ng direct. Direct ng direct, spill left, spill right. Pahabain mo, di ba? Para kahit may mga huminto, basta't nakakapag-create ka ng active, hindi mo mapapansin may nawawala. Kasi ramdam mo na may mawawala kung dalawa lang yung pinasali mo. Ang malupit, dalawa na lang yung pinasali mo, tinutukan mo, nawala yung isa, ramdam mo, masakit talaga. Kaya para hindi mo maramdaman na may nawawala, damihan mo. Pansinin mo yung pera mo. Pag napakarami, hindi mo alam, may nanangungupit. Pero kung ilang piraso lang yan na nasa loob ng wallet mo, alam mo kagad kung ano yung serial number ng perang nawala. Bakit? Memorize mo sa sobrang konti. Kaya ang gagawin mo, go wide fast. Pag meron ka nang nakuhang dalawa or more na active, then go deep. Ano bang kahulugan ng active? Di ba? I have a separate training for this. Active, pag ginagawa niya yung 6 major tasks ng isang uno distributor. Ano yung mga tasks na yon? Nagtitraining, gumagamit ng produkto, nagbibenta ng produkto, naghahabol ng awards, nagmi-maintain, and number 6, nag-i-invite. So pag ginawa niya yung 6 na yon, considered active na siya, tutukan mo, go deep ka na dyan sa tao na yan. Pero, marami nga sumali, hindi naman ginagawa yung 6, huwag kang titigil. Direct ka pa rin ng direct, ng direct, ng direct. Kaya yun ang diskarte. Yung iba kasi naging literal. Narinig dun sa uso, presentation. Dito, 2 lang ang kailangan mo. Pero ang hindi niya naintindihan, yung 2 kailangan mo, 2 active distributor. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Na pag natagpuan mo yan, palalimin mo para meron kang power leg na tinatawag. Or meron kang isang head na very much secured. Na pagbuhay na yan, pusang gumagalaw,
with a very minimal supervision on your part, ibig sabihin, running leg na yan. Doon ka pa magbubukas ng iba. Pero hanggat wala pa lumalabas na ganyang mga ka-active, direct ka ng direct. Do not be too literal about things. Again, yung sinabing dalawa, ibig sabihin nun, dalawang active distributor. So pag wala pang active, hanap ka pa ng hanap. Kaya pag nag-quit, wag mong awayin. Yung kasi pag may distributors na nagku-quit, inaaway. Tandaan mo, wag mong awayin. Kaya huminto yan, hindi niya pa panahon. Again, nangyari sa akin yan. Hindi ko pa panahon. Buti na lang, ang ginawa ng upline ko, nung huminto ako, constant yung communication niya sa akin. Palagi siyang tumatawag. Hindi pa masyadong uso cellphone noong time na yun eh. 'Di ba? Landline pa lang yung ginagamit namin. From time to time, nag-a-update siya, nagkukwento siya. Hindi niya ako ini-invite, hindi niya kami ini-invite mag-asawa na bumalik. Basta kinukwentuhan lang kami ng kinukwentuhan. So syempre, namo-monitor namin yung growth niya, yung success niya until such time nang dumating yung time na panahon ko na mag-network, siya kagad yung una kong naalala. Sabi ko, mukhang maganda na resulta ni upline. Totoo nga yung ginagawa niya. Sige na, sabi ko sa wife ko, talaga balik na tayo sa pag-network. So ganun. Kaya pag may nag-quit, huminto, nako, again, inuulit ko, huwag niyong aawayin. Maintain constant communication. Tandaan mo, dadating ang araw at panahon niya para sa pag-uuno. Yan, lead your groups in all activities, trainings, rallies, by invitation or force. Kaya nga ako, I'm congratulating lahat ng mga uplines na nandito sa training na to. Yan, sila Mark Pulmano, yan, Jason Calaton, si Audrey, Pearly Hernandez, and the rest na, yung mga taga Hong Kong na nandito ngayon. And the rest na nag-a-attend na mga trainings, congratulations sa inyo. Alam ko ito si Junril Talinting. Ano to eh? Top earner din ito eh. Yan katulad niya si Chun Lagahit nandito. Yan, malaki rin ang grupo ni Chun. Yan yung grupo ng Cavite. Kanina si Volter Moday. Ay nako, top earner din niya si Bols. Kaya kita nyo, ang daming voltage na nandito sa training. So, dahil nandiyan sila, yung mga downlines nila nandiyan din. Kasi copy upline nito eh. 'Di ba? Ang networking duplication ito. Hindi pwedeng sasabihin mo lang sa grupo mo, ito gawin mo, itong gawin mo, ito attend ka, tapos wala ka naman. Ay nako. Siyempre, mahihiya yung mga tao na yan na hindi mag-attend, lalo na pag nabasa nila na nandito ka, ay grabe si upline nandito. Pag nakita nila yung pangalan mo, anong gagawin nila? Iti-text nila, yung mga downlines din nila, yung grupo, ay mag-attend kayo. Katulad nito, si Cheryl Socorro, top earner din ito, isiga ng ng Cavite yan, ayan si Voltero, sabi niya, dito lang po ako up, kita mo yan? Napakalaki nung income niyan. Kaya pala si Junril Talinting voltage din pala eh. Top earner yun eh. Downline pala ni Volter yun eh. Kita nyo? So ano ibig sabihin? Kaya sa lahat ng mga activities, whether uno or your group activities, dapat talagang kayo ang magli-lead. Dapat nakikita kayo ng mga downlines nyo. Kasi napakagandang kultura yan eh na maitatanim nyo sa sa kaisipan ng mga downlines nyo. Yung talagang yung mga leaders mo nag-i-step up, hindi lang utos ng utos kundi leadership by example. Yun napaka-effective niyan. Kung gusto mong makapag-create ng stable, consistent and long-term organization.
Kaya dapat ikaw mismo, leader, ipakita mo sa mga tao mo kung ano yung tamang ginagawa. Yan, ang isang tamang gagawin mo pag nag-uuno ka, pag may mga rallies, may mga trainings, may mga events, lalo na sponsored by the company, ikaw na ang manguna, ikaw ang mag-force, pwersahin mo talaga, paatinin mo yung mga downlines nyo. Kaya yung mga downlines na talagang pinipilit kayo, huwag kayong magdamdam sa mga uplines nyo. Yung talagang pinupwersa kayo, huwag kayong magalit sa kanila. Kasi ang kanilang ginagawa, walang ibang makikinabang kundi ikaw. Kasi makikita mo yung value ng training eventually pag may grupo ka na. Kasi pag nagkaroon ka ng grupo tapos wala kang alam, nako. Kaya nga itong topic na to napakahalaga. Paano mo isustain yung grupo mo pag may mga kasali na? Paano mag-alaga? Paano mag-handle ng grupo? O kung kulang ka sa kaalaman, anong sasabihin mo? Kaya yun nga ang pagkakamali ng marami, ang bilis nilang magpasali dahil walang kaalaman na lagas ang grupo. Yan, ito. Distributors who do not attend meetings and at the same time claim they are active quits the fast test. Kasi may mga downlines na ganyan, makaka-enkwentro kayo ng ganyan. Upline, grabe, maraming salamat. Grabe, answered prayer talaga tong uno. Upline, hindi ako magkukwit. Talagang siseryosohin ko to. Grabe, ang lupit na pati ikaw, mindsetter ka na, pati ikaw may mindset ka ba? Tapos yung nagsasabi na downline mo na hindi magkukwit pero hindi mo nakikita na nag-a-attend ng training, ay nako, maniwala ka. Mauunang magpaalam yan. Mas maganda pa nga yung mga downlines mo na hindi mo sinasabihan pero kusang nag-a-attend, magugulat ka na lang. Ang dami ng alam, magugulat ka na lang. Hindi uma-absent sa mga trainings . Ang tawag doon, initiative. Alam mo, dapat ikaw, dahil kung naiintindihan mo yung negosyo na to, ikaw ang kikita, wag mo nang antayin kung ano pa ang sasabihin sa iyo ng upline mo kung anong gagawin. Aralin mo kung paano ginagawa. Do your thing. Kasi ang upline, ano lang yan, supplemental support lang yan. Kumbaga tutulong lang yan. Kaya nga sabi nga, in your success in this business, 90% ikaw ang gagawa, 10% ang upline mo. Kaya iba pag may sarili kang pusa. Alam mo yun, dapat yung makita mo yung importansya ng uno sa buhay mo. Dapat from you, dapat alamin mo rin sa sarili mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba talagang plano mo? Ano ba mga pangarap mo? Ngayon, kung na-identify mo na yan, ang susunod na tanong, paano ko to gagawin? Ngayon, nasa uno ka na. Ang uno ay isang pamamaraan para magkatotoo. Yung mga bagay na gusto mong matupad, syempre, out of your initiative, tumodo ka na ng kilos. Huwag ka na mag-antay. So, swerte kung ang upline mo very supportive, nandiyan dyan, inaalalayan ka, pero huwag mong abusuhin. Kaya again, mga uplines, kaya pag may mga tao kayo na nagsasabi, upline, hindi ako mag-quit, talaga siseryosohin ko to, then give time, mag one-on-one talk kayo. Pag nakikita mo, yan ang sinasabi, pero hindi niya naman ginagawa yung responsibility niya bilang distributor, then upuan mo na for a serious meeting. Alalayan mo na, kausapin mo na, one-on-one, heart-to-heart talk kayo. Kasi dapat maintindihan niya na sa ganitong negosyo o kahit sa anumang larangan, dapat aware siya sa kanyang mga responsibilidad. Kaya again, may I remind you, dapat meron kayong kopya ng 6 na major task na ginagawa ng mga distributors. Again, uulitin ko yon, pero meron akong training for that. Ano yung 6 na yon? Dapat regular and consistent attendance sa training, using products, pushing or sharing the products, going for the awards, yung mga Eagles Club and so on, all the awards. Tapos maintain yung 2.5 every month. And lastly, nag-i-invite. Kaya kinakailangan ma-realize nila if they really want to be successful in this kind of business, dapat yung 6 na major task na yan, ipapaliwanag mo na yan ang responsibilidad nila.
Ituturo mo kung paano gagawin yan. So ngayon, yan, uso. Di nagpapalaki ka ng grupo. Ang pinaka-diskarte dyan, dapat may sarili na kayong business presentation. Help your downlines to grow in depth. Kaya pag nakakita ka na ng mga active na downlines mo, pag invitein mo na, invite. Tapos initially, ikaw ang magsiset, ikaw ang magpipresent. Tapos siya audience. Pero as you move along, unti-unti, siya na yung pinagsasalita mo. Una, siya muna yung mag-i-intro, siya muna yung mindset, tapos iti-turn over sa'yo for the formal presentation ng marketing plan. Tapos, habang tumatagal, maging regular na yung uso mo dyan sa linya na yan. Kaya dapat maramdaman ng downline mo na yun ang dapat niyang gawin. Invite. Sa umpisa, ikaw ang nagpipresent, but eventually, iti-turn over mo na sa kanya yung responsibility. Ganyan magpalalim. Kasi syempre, ang isang stable network, at least sa linya na yan, masasabi mong stable, pag meron diyang limang mga downlines mo, consistent kumikita nag-i-income yan. Consistent. For example, may sa isang linya mo, merong 6 or 5 consistent every month. Let's say for example, nagbe-20 million. 6 sila every month for the next 6 months. Hindi sila bumababa ng 20 mil. So isa na yan sa indicator na stable na yan, linya na yan. Pero kung halimbawa wala pang nag-i-income dyan sa linya na yan or isa lang ang nag-i-income yan, huwag mo munang pababayaan. Aalalayan mo muna yan sila. Hindi pa yan stand alone. Kumbaga sa halaman, kukunti pa lang yung ugat niyan. Baka mamaya, di ba, yung mga ugat, primary roots, secondary, baka mamaya nasa secondary roots pa lang siya. Wala pa yung mga tertiary. Kaya baka mabangga lang, tumba agad. Kaya kita mo yung mga balete tree, mangrove. Kita mo yung mangrove, di ba? Ano siya? Talagang nakatanim siya sa dalampasigan, na sa araw-araw na lakas ng alon na naiinkwentro niya, palagi siya nahampas, and yet matibay yung mga mangrove, hindi yan tumataob. Bakit? Siyempre, nagkukross line din sila eh. Ang lalawak ng ugat, nagkakapit-kapit sila, nagtutulungan sila, na kahit ang lakas ng alon, anong lakas ng di ba? Yung hampas ng tubig, hindi sila natitibag. Bakit? Ang daming ugat na nakakapit. Imagine mo, may sarili silang ugat, tapos naka-intertwine pa sa ugat ng mga katabi niyang mga mangroves. Kaya they live in a community na matibay. Bakit? Yung mga ugat nila nagtutulungan. Kaya nga ganyan din ang gagawin mo dun sa tinatawag na growing in depth yung isang linya. Kailangan yung mga tao dun sa nag-ano sila, they complement and supplement and support each other. Kaya yan ang i-create mo sa isang linya. Kaya pag wala pang mga ganyan, wala ka nabubuong team pa, wag mo munang bibitawan yan, linya na yan. Okay. Tapos, use your persistence in the proper way. Do not rely and put all your effort in hope in 1 or 2 distributors alone. Yan, kasi pag sinabing persistence, sa Tagalog yan, tiyaga. Kailangan matyaga ka talaga. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan. Again, di ba, nabanggit ko na kanina na pag meron ka ng 2, titigil ka na sa pag-i-invite. Kasi baka mamaya, yung 2 napasali mo, inactive naman, tinutukan mo pa. Kaya every time na nagbi-meet kayo, wala kang bungad sa kanila, kundi wala ka na namang invite, wala ka na namang pay-in, wala ka na iba na sinabi, puro invite, pay-in, training. So matutorture yung 2 na yon. And before you know it, dahil tortured na stress na, nag-quit pa. 2 na nga lang nag-quit pa. Kaya nga again, yun yung sinasabi ko. Go wide fast. Invite. Pag lumabas na yung mga active, kasi ginagawa yung 6 na major tasks, then go deep. Kaya huwag kang aasa dun sa sinabing 2 napasali. Baka mamaya kaya sumali yun dahil naawa lang sa'yo kasi lubog na yung mata mo. Kaya kinakailangan, ang hinahanap mo yung
taong sasali na yung interest, yung pangarap, katulad din ng interest at pangarap mo. Saka mo siya tututukan. Kaya napaka-importante niyan na talagang marami kang direct. Kasi hindi mo naman kinakailangan na ikalat kagad yung mga direct mo eh. Pwede yung mga direct mo, hatiin mo sa isa sa kaliwa, isa sa kanan, dugtong-dugtong sila. O pag ina-active yung mga nasutuktok, hanapin mo kung sino yung active dun sa ilalim. O yun ang bigyan mo ng panahon para tamaan din yung mga nasa taas. Para hindi rin kalat yung trabaho mo. Kaya importante yan. Direct. Tsatsagain mo, magdidirect ka na, magdidirect. At hihinto ka lang pag meron kang nakitang active na palalalimin mo na. Tututukan mo na. Okay. Yan, importante yan. Develop a well-balanced network. Number of distributors plus volume sales plus leadership ability. Kung idodrawing mo, yung ibig sabihin nito, equilateral triangle yan. Dapat yan yung itsura ng structure ng organization mo, triangle. Pag sinabing equilateral triangle, yan yung triangle with equal sides. So ano ang composition ng mga sides na yan? Katulad itong nabanggit na to. Kailangan knowledge should equal to income should equal to organization. Dapat magkakapantay yan. Hindi pwedeng kumikita ka ng malaki, may organization ka. Kulang ka naman sa kaalaman, ay magkukulaps ang network mo. Hindi naman pwedeng meron kang alam, meron kang organization, hindi ka naman kumikita. Ang na-develop mo, fans club. Kumikita ka nga, may alam ka naman, pero kukonti lang yung mga tao, ay mapapagod ka niyan. Kaya titignan mo yung structure mo from time to time, bibisitahin mo yung yung bubble chart mo. Titignan mo, aaralin mo yung bubble chart mo. Titignan mo. Kasi ang stable network dapat maraming kumikita sa linya. Halimbawa, yan sila Tere. Yo, sila Ray. Bawat linya ni Ray, maraming kumikita eh. Kay Tere, halimbawa, yung grupo ng Walls, 'di ba? Sa ilalim ni Billy, maraming kumikita diyan eh. Sila Myla Miguel, si Welo, tapos sila Gretchen. Basta maraming mga top earners sa isang linya. Doon sa kabilang side, yung grupo nila Rose Ann Malubago, nandiyan si Nico, nandiyan si Janet. Tapos sino pa ba 'yon? Sila Eric Manungsong o ewan ko kung ibang linya 'yan. Tapos si Alvin Tolores, ibang linya. But under doon sa mga leaders na yan, marami pa rin mga income. Again, para ma-visualize yung parang puno. Puno ng mangga, puno ng balete, puno ng mangrove. Na bawat ugat, maraming mga sub na ugat. Kaya matitibay yung organization. Kaya importante na lalo na yung mga nag-uumpisa, talagang equip yourself with all the necessary knowledge. Para habang lumalaki yung grupo mo, natuturuan mo, nag-guide mo sila ng mabuti, nakikreate mo yung respect, tapos yung trust sa'yo. Nang sa gayon, pag kumikita ka na, balance ang organization mo. Kaya nga yung mga income nila, may yung income nila Ray, nila Warren, nila Tere, Billy, mga hinog na income yan eh. Hindi yan pilit na income. Kasi sa marketing plan natin, may chance na yung income mo hinog sa pilit. Kasi bakit magkakaroon ka ng downline na magaling mag 15 heads. Magaling magpa 15 heads. Pero kung yan napapa-pay in, hindi naman nag-active, for a while kikita ka ng malaki, but pag huminto na yon, then collapse na naman yung income mo. Unlike yung grupo nila Tere, na kahit magbakasyon niya ng 1 buwan, 2 buwan si Tere, dahil buhay yung mga grupo sa ilalim, ang income tuloy-tuloy. Bakit? Kargado yan ng mga leaders sa ilalim. Tama? So again, yan, napaka-importante niyan. Kailangan ang skills, ang income,
at yung organization dapat pantay-pantay na malalaki. Kaya yung mga napapasali nyo, again, uulitin ko, alagaan nyo ng alagaan ng alagaan. If you want consistent income na long term, huwag nyong papabayaan. Kasi minsan diyan nagkakamali yung mga yung mga uplines, ang tinututukan lang yung mga nagpo-produce. Tandaan nyo, again, binanggit ko na kanina, may kanya-kanyang panahon. Pag meron kang downlines, bagamat hindi nag-i-income, pero hindi nagkukwit, alagaan mo yan, alagaan mo. Kasi bakit? It's just a matter of time, sasabog din yan. Kasi may mga uplines, minsan sinasabi pa, ay, alam mo yan, downline ko yan, ang tagal-tagal na, hanggang ngayon hindi kumikita. Kasi walang kwentang tao yan. Alam mo yun, isa, yung upline pa ang nagsasabi ng kasiraan ng downline niya. Tandaan mo, downline mo, negosyo mo. Kaya wag mong sirain ang sarili mong negosyo. Ang gagawin mo, alalayan mo siya, maintain close coordination, build respect, kasi time will come, sasabog at sasabog yan. Ang maganda nga dyan, yung mga matagal bago nag-income, hindi yung mga tsumamba, yung talagang hinog sa panahon. Alam mo yun, yung ang tagal kumita pero bugbog sa aral, bugbog sa karanasan. Kaya pag naka-tsempo na magkaroon na ng grupo, alam niya kung paano mag-handle ng grupo. Yan yung tinatawag na matitibay na leaders, hinog sa panahon. Yan, tapos help your downlines to be independent. Teach them how to fly, do not fly for them. Kaya nga habang lumalaki na yung grupo mo, magkaroon ka rin ng independent activities for your group. May sarili kayong uso, may sarili kayong TAPS, may sarili kayong one mind, and all other trainings. Na hindi ka lang umaasa kung kailan ang schedule for your group o schedule ng company. Mag-initiate ka as a leader, ikaw na yung mag-schedule. Tapos sa mga uso, sa umpisa, ikaw ang nagpipresent. Tapos taga-intro or sharer, testimonial, yung downlines mo. Unti-unti, i-expose mo sila para matuto rin sila ng public speaking, ma-build nila yung confidence nila. Give them opportunity para ma-develop nila yung sarili nila. Kailangan mag-schedule ka ng regular activities for your group. Immaterial, kahit 2, 3, 4 lang kayo sa grupo. Kinakailangan ginagawa mo. May sarili kayong hakot day. Tama? So sa umpisa, ikaw lang nagtitrain, but eventually, i-delegate mo na sa kanila para sabay-sabay kayong nag-grow. Para pag dumating yung time, sumabog yung grupo mo, at least yung grupo mo hindi alagain, naka-leverage ka na kagad. Ibig sabihin, yung nagagawa mo, nagagawa na ng mga leaders mo. Hindi, tandaan mo dito sa mundo, there is no such thing as monopoly of everything. No singular person knows everything. Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang galing. Kaya kinakailangan, ikaw bilang leader, ang trabaho mo to create another leader under your wings. Kaya ang paraan para makapag-create ka ng mga leaders under your wings, exposure. Expose mo yung grupo mo. 'Di ba? Sa presentation, sa mga trainings, turuan mo silang magsalita din. Hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Kaya pag may grupo ka na, wag mo nang antayin kung kailan yung mga schedule ng mother groups nyo, mag-initiate ka on your own. But mind you, priority mo pa rin yung activities initiated by your group, mother group, and activities initiated by the company. But in the absence ng mga activities from the company and from your group, see to it meron kang independent activities for your own group. And from there, expose mo yung mga tao mo. Tapos, and under every leader must have a minimum of 5 independent leaders. Ito na yung sinasabi natin, pagpapalalim at pagpapatibay ng isang linya.
Kasi imagine mo, no, yung bawat halimbawa, kasi medyo familiar ako sa structure ng ng Persians. O halimbawa, ang isang leader, Billy, sa ilalim niya nandiyan dyan si Gretchen, si Myla, si Welo. Ang daming mga independent leaders sa ilalim eh. Kaya yung linya na yon, stand alone yon. Even with minimum supervision from Billy, talagang gagalaw at gagalaw yun. Bakit? Maraming mga leader sa ilalim. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na magkaroon kayo ng mga independent and separate activities for your group. Para maliit pa yung grupo mo, na i-expose mo na, nadidevelop mo na sila, nabibigyan mo sila ng opportunity and the chance para gawin yung negosyo on their own with your supervision. Kailangan yun ang mindset mo. Kinakailangan bawat linya makapag-create ka ng mga, kasi pag imagine mo sa isang linya, merong 5 consistent kumikita, naku, matibay na linya yan. Meron kang tinatawag na power leg. Ito, makapag-create ka ng ganyan, sa isang linya, 5 independent leaders, ang tawag dyan, power leg. Kaya pag na-develop mo yan, bukas ka ng another linya, mag-develop ka ng 5, nakabuo ka ng 5, meron ka ng 2 malakas na linya. 2 powerful independent legs. Kaya kung ikaw yung upline, left and right, naka-develop ka, bawat linya mo may tag-5 independent leaders, ay nako, ikaw nasa tuktok, pakwak, kuya-kuyakoy ka na lang, kaway-kaway ka, tapos bababaan mo, i-schedule mo lang kung saan grupo ka bababa eventually. Kaya napaka-importante niyan. Kaya kinakailangan, i-develop mo. Kaya pag meron kang nakitang potential sa ilalim ng isang leader, ipa-identify mo na sa leader, sino ba dyan yung nakikita mong may potential. Yan, ibabanding mo na, aalagaan mo na yan, per group. Kailangan kasi building teams ang pagne-network eh. Kabawat linya, kailangan may matibay na team, bawat linya. Kung basketball man yan, dapat bawat linya may first 5 na matibay. Can you just imagine, bawat linya mo may mga first 5 na matitibay. Kung meron ka lang mga 3 heads running, ang 3 heads running, ibig sabihin 4 na linya yan eh. Mahigit 1 milyon yan, isang buwan. 4 na linyang matitibay, 1 milyon ang main head. Maniwala nga. Kaya dapat nakikita mo, i-drawing mo sa Manila paper yung structure mo para na-visualize mo yung growth ng network mo. Yung bubble chart, yung organization mo. Dapat naka-plot yan, nakikita mo. Hindi yung every time na kung gusto mo siyang makita, tapos sa cellphone ka lang, sa sobrang liit, tinamad ka ng titigan. Kailangan naka-Manila paper yan, nakapaskil yan sa dingding mo. Katabi niyan yung bubble chart mo. Ano ba yung bubble chart? Yung yung mga napasali mo. Dapat iba kasi pag leader ka, nabi-visualize mo yung nagaganap. Parang doon sa mga pelikulang na mga gera, meron silang tinatawag na war room eh. Doon sa war room, nakikita nila yung mga posisyon ng kalaban nila. Iba kasi pag nakikita mo aktual kung nasaan yung sitwasyon ng mga panggera mo. Di ba? Minsan nga, di ba, may malaking lamesa yan sila. Tapos nandoon yung mga tangke. So mino-monitor ng mga general. So yung movement ng tangke, saan nila haharangan yung mga tangke ng kalaban. Kaya ang ganda nga panoorin eh. So ganun din yung bubble chart mo, yung structure mo, dapat nakikita mo, nakapaskil yan malaki. Para alam mo kung saan ka tututok. Sino ba yung grupo dyan na mahina? Sino ba yung mga potential na leaders dyan? Kaya lalagyan mo ng bilog-bilog. Importante yan, kapatid, maniwala ka. Sa illustration board mo o kaya sa Manila paper mo, i-drawing. Para kita mo yung structure mo. Tapos yan, nabanggit ko na yan. Organize your own TAPS, rallies, training activities in cooperation with uplines. Learn public speaking. Yan yung sinasabi ko na kahit maliit pa yung grupo mo, dapat meron kang independent activities for your own group. Kaya lang, huwag kang bibitaw. Let your uplines
always be updated and informed. Kasi pag may sarili kang activity for your group, again, ikaw, nasasanay ka sa public speaking. Tapos yung mga potential leaders mo, break na rin yan. So, expose mo na rin dyan yung mga leaders mo para lahat kayo manatututong magsalita in front of other people. Natututo sila ng public speaking. Ganyan yan. Kasi ako, yan ang ginawa ko before eh. Ha? In fact, yung ginawa ko nga noon, wala pa akong downline, ang nag-create kagad ako ng sarili kong speakers bureau. Una, inaral ko ng gusto yung negosyo. No? After na inaral ko, kumuha ako ng 5 kaibigan na hindi ako matatanggihan. So tiniruan ko sila ng uso, ng presentation sila muna, yung trainin ko yung 5. Kaya nung na-train sila, nahasa sila, nagpa-practice kami araw-araw sa bahay, then nag-invite na kami. Kaming 6, nag-start kami ng invitation. Doon sa 5, 2 lang ang nag-pay in. Pero naging trainers ko yung 5. Tama? Kaya yun, nasa bahay lang kami, nagpalaki. Kasi malaki naman itong community namin. Dito kami nag-i-invite. Tapos yung upline ko, iniimbitahan ko lang dito. Kaya sila natuto rin. Kaya yung mga downline leaders ko, ang gagaling na rin magsalita. Naging mga trainers din. Kasi pag yan na na-create mo sa grupo mo, nako, maniwala ka, dadali ang trabaho mo bilang grand upline. Kasi mas mapipreserve ka, hindi ikaw yung everyday na ikaw na lang na i-expose, everyday na ikaw na lang ang nakikita eh. Ang pagkain, pag araw-araw mong kinakain, nakakauta, nakakasawa. Kaya kinakailangan pag grand upline ka, at least hindi ka hindi ka overexpose sa mga downline mo. Kaya the moment na magpapakita ka, the moment na magsasalita ka in front of them, excited sila. Why? Kasi bihira ka nilang marinig. Yan ang pinaka-importante sa lahat. At yan, pag nag-organize ka ng sarili mong mga rallies, stops, dyan mo mabibigyan ng break yung mga leaders mo. Halimbawa, may sarili kayong tops. O yung isang leader mo, bigyan mo ng topic. Halimbawa, how to invite, yung isa, how to handle rejections or objections, how to prospect, how to goal set. Yan, bigyan mo sila ng topic, paano ginagawa. Ngayon, dadating ang araw, kabisado nila yung buong tops, then sila na magtuturo. Di mababawasan ka na ng trabaho. Ikaw naman, ang gagawin mo, higher trainings naman ang gagawin mo. Kaya magre-research ka, talaga mag-aaral ka, nang sa gayon, yung mga sinasabi mo, hindi yun yung sinasabi ng mga leaders mo. Ang sinasabi mo, more special dun sa pangkaraniwang naririnig ng mga tao mo. Pag yun ang nangyari, nako, maniwala ka, hahanap-hanapin ka ng grupo mo. So, yan ang importante. Tapos, syempre, lumalaki na yung grupo mo, kumikita ka na, be conscious about yourself, the company product image, keep on charging, di ba? Pag kumikita ka na, medyo maganda na yung itsura mo, dahil kaya nga habang nag-uumpisa, user ka, kasi habang tumatagal na gumagamit ka ng produkto, yung kutis mo nagiging mamula-mula, di ba? May pambayad ka na dun sa mga, ang tawag doon, pang-colorete ng mga ng muka. Kinakailangan kasi gumaganda yung itsura mo eh. Para, alam mo yon, yung happy, yung mga tao mo, yung mga downlines mo na nakikita ka, yung tipo habang nagsasalita ka, hindi mo na alam kung saan, kung ano yung tinitignan nila, kung yung mukha mo napupugihan sa'yo, or baka hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo kasi ang ganda-ganda mo. Basta ang akin lang, syempre, you have to look attractive sa grupo mo. Na parang grabe si upline, ang sarap panoorin, ang sarap pakinggan. Kasi may mga tao ang sarap pakinggan, nakakabwisit tingnan. Kailangan dapat, di ba, parang pagkain. Hindi lang dapat mas magandang tingnan. Ang dami kayang pagkain ng ganyan. Ang ganda ng presentation, ang sama ng lasa. May mga pagkain naman, ang sarap ng lasa, ang pangit ng itsura. Ano mas maganda? Maganda na ang itsura, masarap pa ang lasa. Ganon din ang itsura mo. Kailangan magiging conscious ka na. Natututo ka na mag-ayos-ayos. Tapos tuloy lang. Keep on charging, keep on charging.
Kailangan ang excitement level mo hindi bumababa, yung pag nakikita ka ng mga tao, nare-reinforce mo yung mga negative sa katawan nila. Yung pag nakikita, lumalakas sila ng todo. Tapos cooperate with all lines, motivate each other, grow together. Huwag kang bibitaw sa mga kagrupo mo, hindi pwedeng sa pag-network, soloista ka. Kinakailangan makipag-cooperate ka sa ibang linya. Yan yung sinasabi kong building the power of cross lines. Kinakailangan kasi dadating ang araw, kakailanganin mo yung mga cross lines mo. Kinakailangan, iba kasi yung mga kagrupo mo, yung sabay-sabay kayo lumalaki. Masaya yun eh. Di ba? Tapos, ay dati ito, kabatch ko to, grabe oh. Pareho na kami, de coaching ngayon. Oy, grabe oh, dati kasabay lang tayo, no? Ngayon, top air na tayo pareho. Doon nagkakatulungan kayo. Kasi sa pag-network, hindi yan araw-araw Pasko. Iba yung marami kang koneksyon. Para if the time comes na lobat ka, marami kang itatap na fully charged. Ito yung indicator. Kailangan sa pag-network mo, meron kang standard. Yung iba kasi, dahil nasanay sa minimum income, below minimum income, kaya sa pag-uuno, nung kumita ng 20, 30, 40, 50 mil, humihinto na. Kasi bakit? Nalulula na sila eh. Doon sa ganong income. Bakit? Hindi sila sanay. So dapat merong barometer, merong pamarisan para malaman mo kung ang pera ay maliit o malaki. Kaya nga crucial sa pag-network yung salitang pangarap. Kaya nga dapat nakapresyo yung mga pangarap mo eh. Lalagyan mo ng presyo, pangarap na bahay, lupa, savings, etc. Kasi pag nilagyan mo ng presyo yung pangarap mo, maniwala kayo yung 50 mil na monthly income, nako, wala kang matutupad na pangarap. Except, sasarap lang ang ulam mo. Kaya, mararamdaman mo lang yung kataparan ng pangarap pag ito na-achieve mo. Yan, naintindihan mo. 50,000 weekly income level should be the beginning of the road to success. Your destination, the next goal, yan, yung mga travel incentive, hatawin yan. Kaya ibig sabihin, makakapag-umpisa ka pa lang ng pagsisave pag nagto 200,000 ka kada buwan. Diyan mo pa lang marirealize. Kasi yung 100,000, medyo lumevel up lang yung lifestyle mo. Pero at that level, 100, mahihirapan ka pang makapag-save. Maniwala ka. Kasi kung order ka ng kotse, bibili ka, lalo na brand new, ay baka nasa 25 hanggang 30 mil ang monthly amortization mo. So pag 50 o 100 ka, di 70 na lang. Yung operational cost mo pa. So marami, kaya kulang yan. Kaya ang safe level na nag-uumpisa ka mag-network, 200,000 kada buwan. Diyan makakapag-ipon ka, unti-unti makakabili ka ng ayun, kumbaga, mararamdaman mo yung kaalwanan ng buhay. Kaya pag hindi mo pa na-achieve yung ganyan level, wala pang dahilan para mag-relax sila. Hataw pa ng hataw. Sila Ray nga, million na yung kinikita, hindi pa nagpapahinga, tuloy-tuloy pa rin eh. Tama? So guys, for today, eto na po. I hope marami kayong natutunan sa ating pagsasama ngayong araw na ito. Grabe! So, with that, meron munang ipapalabas na video sa inyo. Video about our products. So, pasok! Always one step ahead of the game. Always thinking beyond. This is Uno Premier. Presenting a game changer in the market with unmatched potency and the formula supercharged for maximum health benefits. 100% vegan. This is the new and improved Acai Berry Juice. Acai berries enhances mental sharpness, aids in digestion, is rich in antioxidants, and has anti-aging effects.
Acai berries also enriches cardiovascular health, regulates cholesterol levels and blood pressure, keeps cells strong, and promotes healthier vision. Prebiotics and probiotics can also be found in acai berries, which helps you lose weight, boost your immune system, regulates inflammation, strengthens bones, assists in digestion, and reduces the severity of allergies. Made from the most powerful ingredients on earth, the new acai berry juice. Be privileged. Be part of Uno Premier. Okay, back to the ball game. Oh, nakita niyo yung mga products natin ha, napaka-effective niyan. Lalo na ngayong panahon ng pandemic. Oh, ito, mga must-have natin ito, dapat palaging secured kayo, dapat meron kayong mga ganito. Ating malupit na copper mask, ha? Para every time na lalabas kayo, ito, gamit nyo yung copper mask. Tapos, ito, ang ating Maxi Clean. Gamit kayo para nadidisinfect yung ating mga kamay para maiwasan natin yung mga mikrobyo. Of course, ito, kailangan natin lahat yung zinc, pampatibay ng ating immune system. Ang kapartner nito, yung Ultimacy. Napaka-powerful combination yan. Zinc and Ultimacy. Okay? Guys, ituloy natin yung pagbabatian. Ay, grabe. So, maraming salamat sa inyo lahat. To God be the glory. Robert Toledo. Yago Emmanuel. Aladin Monet. Oy, mamaya, nandito si Marikit. Lito Monte Alegre. Sidero JP. Luz Biminda Santiago, Ann Salihan Lumawag, Tricia Haluber, Mark Polmano, Leonor Socorro, Rosalie Gutierrez, Bernie Dote, Jose Vargas, you're welcome, Mark Polmano. At salamat daw sa mga training. So, Lorly, Santos Maxal, Jason Calaton, Lawrence Hermoso, Chun Lagahit, Jepoy Bernal, Jeros Taglocop, Jose Gomez, Elma Darisan, Jeffrey Motos. Si Jay Escobar, nandoon pala. Napakalupit mo, Jay. Kamusta ka na? John Mark Bonito, Mean Mateo, Elma Salvacion, Angeline Villanueva, Connie Salyador, Len, Leonor Socorro, Saldi Morete, Ronaline Forio. So guys, once again, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Wala si Marikit, nakatulog pala. Kanina, naglalaro pa inabutan ng antok. So, to everyone, guys, to God be the glory. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe. At palaging tatandaan, dapat sa buhay, happy lang. Good morning po. See you Thursday.